sa linya ng ating komunikasyon via Zoom, isa pong political analyst, walang iba kundi si Professor Eric De Torres. Prof, good morning po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po, Sir Jade and Sir Edmar at mga sa tagapakinig po at taga-subaybay ng ating programa. Opo, at natapos na rin po itong Bicameral Conference Committee meeting para po sa final na version nga ng 2026 National Budget. Kung hindi ako nagkakamali, kaninang madaling araw, mga alas 2:20 ata, tinapos ng Senado at ng House of Representatives yung pagtalakay ng ilang pong amendment ng 2026 General Appropriations Bill, Prof. At umabot ito ng, kung hindi ako nagkakamali, 6 na araw. Mula noong December 13 hanggang 18 nga, itong pagdinig ng 2026 National Budget ng BICAM. Sa tingin po ninyo, sa kabila ng mga scandal na nating narinig, ito bang, tama bang sabihin na itong budget natin ngayon ay ma-cholesterol pa rin? I mean, may mga pork barrel pa rin, may mga discretionary items pa rin na susceptible sa korupsyon. Ano bang basa mo sa budget natin ngayon? Alam nyo, tingin ko hindi naman yun mawawala, lalo na sa sistemang meron tayo. Kanina pinapakinggan ko yung pahayag nga ni Attorney Raul Lambino at ako sumasang-ayon ako dun sa kanyang sinabi kasi kahit nasabihin natin na transparent yan dahil napapanood natin, ang unang katanungan natin dyan ay yung detalye sapagkat yung pinag-uusapan nila as a whole hindi naman talaga pagdating sa BICAM nahihimay ng mabuti. Malay ba ng sambayan ng Pilipino kung halimbawa itong item na to para sa ganito and so on basically and so forth. Magandang reference yan halimbawa yung ginawa ng PCIJ na di umano doon sa kanilang mga naimbestigahan yung mga leader din ng House of Representatives ang may malaking nailagak na pondo sa kani-kanilang mga distrito. So, yun yung yun yung dynamics basically sa sistemang meron tayo ngayon sapagkat yun yung una nating katanungan ano yung magiging politika ng mga mambabatas kung wala ito? Ikalawa, na punto na nakita natin dito, bakit ang taas ng inilagak na pondo doon sa MAIP kung saan para po magawa natin ng makita natin yung pagbibigay ng mga guarantee letters basically and so on and so forth. So, itong mga pagkakataon pong ito ilan lamang sa kung saan makikita natin na meron talagang ano pa rin din po pork na tinatawag kasi kung wala po ito, paano po sila makakapolitika sa kanilang mga constituencies? Ikalawang punto po yung pagdating po sa ating mga senador. Kaya kung mapapansin po natin, malaki ang role nila at sa mga aligasyon at di umano na mga pagkasangkot sa flood control program. Bakit po? Kasi binoboto natin yung senador natin at large. Ibig pong sabihin, talagang kung ako tatakbong senador, ang unang konsiderasyon ko dito ay yung gastos. Kasi binoboto natin ng buong Pilipinas yung ating senador. Hindi katulad sa Amerika na pinagmulan nitong sistema natin na binoboto lamang sila by state na dapat binoboto din natin ang mga senador natin by region. Opo, at isa din sa nabanggit po ng ilang senador na may mga allocable, non-allocable na umaabot sa 500 billion pesos. Itong items nga sa DPWH budget na maaaring magamit, Prof, para sa mga tinatawag na yung patronage politics na nagdudulot po ng pagtutol mula naman sa ilang senador patungkol nga dyan. Prof, ano naman po ang masasabi po ninyo? Yan pa isa. So, alam nyo, hindi ko rin din maintindihan. Tama yung sinabi ni Senator Legarda. Ang reference nila kung bakit nila tinapyasan, mismong datos na nanggaling sa DPWH. Tapos, ito ngayon, yung sa pagkakatapyas, yung savings na, doon din naman pala mapupunta sa kanila. So, ano ba talaga? Ano ba yung laman at ano ba talaga yung totoo dito pagdating sa ipinapanukala nilang budget. Ikalawa, parang hindi ba dapat bago yan ibinigay na proposal, nagawan na nila ng complete line item proposal yan? Hindi ba? So, yun lang amidst all of this, mismo si Secretary Dizon, number one na dapat na mas naging transparent sa pagbibigay ng line item budget at yung talagang totoong costing
pwedeng sige, sabihin natin, ipagpalagay natin na for the sake of argument, tama na every region nagbabago yung presyo ng halaga ng mga materyales. Pero dapat, 'di ba, merong kolatilya na meron silang ballpark figure based dun sa kasi kung transparency ang sinasabi natin, 'di ba? Ngayon, kung ako naman yung mga mambabatas, ako yung mga senador, parang chess yan, touch move, di ba? Dapat kung tinapyasan, panindigan na tapyasan. At eto na naman tayo naho-hostage yung mga mambabatas natin, dadali natin dun sa argumento na sasabihin natin marami nang hindi pwedeng mapondohan. Hindi rin, ako for purposes din ng transparency, bumalik din ba si Secretary Dizon sa drawing board at pina-identify ano yung talagang project na kailangan, priority, and so on and so forth. Kasi at this juncture, talagang wala, hindi ko sasabihing mababa, wala nang kumpiyansa pa rin ang taong bayan kapag pinag-usapan o usapin ay patungkol sa project, infrastructure, or any flood control project for that matter. Opo, pero kung ganito po ang nasasabi po ninyo na parang duda nga ang ilan sa ating mga kababayan pa rin sa budget natin for next year, papayag, sang-ayon ho ba kayo doon sa mga suggestion ng ilang senador na mas gugustuhin pa ang reenacted budget kaysa magpasa ng isang batas na questionable at may issue pa rin po ng katiwalian? Actually, Sir Jade, wala ang tulak kabigin yung pareho eh. Pero kung kumpara between this version at saka dun sa 2025 na i-reenact, tingin ko naman mas formidable itong meron tayo ngayon as compared doon sa talagang 2025 na budget. At least ngayon naiayos na makita natin, nagkaroon ng decent budget ang education, at saka ang social, ang education at ang health. Ang gusto lang nating mangyari dito, tanggalin yung mga or ma-rationalize yung mga items na merong politika yung mga mambabatas natin. Bakit hindi natin ilagak na halimbawa, yung dun sa MAIP nila, bakit hindi idiretso sa PhilHealth na kung saan mas pinalalakas nilang institusyon, diretso yung taong nakikipag-ugnayan doon sa PhilHealth, at hindi na kinakailangan pang lumapit sa kanilang congressman at humingi ng kanilang mga guarantee letter. Kung ang logic na susundan natin, gusto natin na patulungan rin lang din yung mga tao, hindi ba? So bakit kinakailangan pang, kailangan ko ng tulong, punta ako sa congressman, hingi ako ng guarantee letter. Ba't hindi na lang tayo dumiretso doon sa PhilHealth o doon sa respective local hospitals nila? Opo, at bukod pa dyan, yung mga paayuda, Prof, inaasahan nating magpapatuloy batay dito sa inaprubahan ng budget ng BICAM, ay magpapatuloy pong pamimigay ng ayuda ng mga leader, mga opisyal ng gobyerno po, mga kongresista at mga senador. Tama po. Kasi hanggat nandyan yan ang kanilang politika. Kasi paano sila makakapolitika sa baba kung wala silang hindi sila mahihingian ng tulong ng kanilang mga constituents. Pero babalik din tayo dapat sa pinaka-rational. Ano ang dahilan o ano ba ang function ng mga mambabatas? Hindi ba to legislate, to amend, to create laws? 'Di ba? Wala naman yung ganitong klaseng rationale na kapag ng function nila na pupunta ako, hihingi ako ng ganyan, meron akong, 'di ba? So at the end of the day, yung sistemang meron talaga tayo. Opo. So ano dapat ang gagawin ng taong bayan? Dapat bang mag-ingay dahil may mga issue pa rin dito sa 2026 national budget natin ngayon, Prof? Ako po yun din yung isang malaking hamon. Una, timing, magpapasko po ngayon, hindi kumbaga kung mapapansin natin yung mood ng ating taong bayan. Syempre po, holiday season. Ikalawa po, nagagamit po na education. Tingin ko mas magandang maipaunawa natin sa ating mga taong bayan na ano yung na hindi dapat na parang namamalimos yung taong bayan o yung ating mga kababayan sa tulong na supposedly ano yan parte ng pondo at public fund yan na para talaga yan allocated para sa taong bayan at hindi utang na loob para sa ating mga mambabatas.
Opo. Ang Malacanang sinasabi pong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Daw yung naging dahilan bakit nagkaroon ng live streaming at naipakita sa taong bayan yung mga ginagawa for the first time kasi ngayong taon ay open sa public na itong ginagawang BICAM. Ano naman po ang masasabi po ninyo doon? Well, okay naman. We have to give credit where credit is due na ni-live stream niya. Pero, tatanungin ko kayo, sa isang simpleng taong bayan, sa isang tricycle driver, sa isang Grab driver o TNBS driver halimbawa, naintindihan niya ba yung technicality na pinag-uusapan dyan sa Open Bicam? Na yan? May problema din kasi dun sa proseso. O bagamat naka-live stream, pag sinabi na ang pinag-usapan dito nakaganito sa budget ng DPWH, line by line item, mabubusisi ba dyan? Baka din kailangang amyendahan nila at tignan din yung budget cycle. Yung budget cycle meaning yung paraan na talagang pag inopen mo yan ng BICAM, nila-line item nila at nakabukas sa publiko yung pagla-line item. Nakada ahensya. So that kitang-kita ng taong bayan. Pangalawa pa, sa simpleng lengguwahe, naiintindihan ba nila yung kai-English sa technical aspect na ito? Sa mga nakakaintindi o dun sa mga nasa akademya, maaaring ito naiintindihan na mabuti, pero ito kung i-open mo siya, paano yung sa mga common tao? 'Di ba? So may problema ka rin din. But of course, we have to give credit din naman sa Pangulo sa pag-o-open at pagsasapubliko nitong BICAM. Ang tanong diyan, ito yung tanong ko. Pagkatapos ba nitong open BICAM na to, tapos na to o baka mayroon na namang small group? O pagka may small group ka, dun tayo kabahan na merong next process ng small group na naman yan. Pero kung pagkatapos ng BICAM, yan, idediretsyong itatransmit na doon sa Malacanang, well and good siguro. Opo, Prof, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ang Pangulo nagsabi na noon na mahiya naman kayo. Pero dito sa budget po natin for next year, nakita po natin, correct me if I'm wrong, doon pa lang sa NEP may mga tinatawag ng allocables dito nga sa 2026 national budget po natin. Anong masasabi po ninyo? Yung mahiya po kayo, parang hindi naman po tinatablan yung mga yung mga tao po. So hindi ko po alam, parang wala pong tagos yung yung terminong mahiya po kayo. Opo, Prof, magandang umaga po, si Admar po ito. Magandang Balikan ko umaga lang po, din Senator. yung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos last ngayong taon na ito. Sabi niya rito, and I quote, "Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aprubahan ng kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino." At along this line, maraming kumbaga may pumalakpak doon sa kanyang SONA. Pero parang taliwas ba yung nakikita nyo po dito sa mga pahayag ngayon ng Malacanang na sinabi nila na ang gusto ng Pangulo hindi talaga reenacted budget at ito ring nababanggit niya na hindi siya papayag pag hindi naayon sa NEP. Balita natin, meron pa nga mga nagpapadala ng mga liham, nagpapadala ng mga love letter kasi nga nakikisuyo sila na baka pwedeng may singit or aprubahan, ibahin itong mga ganyan na tayo naririnig po na ibig sabihin hindi pa pasok doon sa NEP kasi ito nasa bicameral level na po, Prof. Una, siguro yung interpretasyon natin nun yung panahon na yun na sinasabi ng Pangulo na even if the budget is reenacted, baka yung ang ibig sabihin dito ng Pangulo na talagang hindi niya palalagpasin yung budget na malayo doon sa National Expenditure Program. Pero tingin ko may mali kapag reenacted kasi yung 2025 ang daming red flag. So kapag ni-reenact mo tong 2025, andyan na naman, mababa ang pondo ng edukasyon, mababa ang pondo ng, mataas ang pondo ng health at saka kung anong klaseng assistance, mataas ang pondo ng DPWH. So yung bang
kung ang interpretasyon natin, kung yung bang pagpalakpak ng mga mambabatas, pumapalakpak sila kasi pabor sa kanila yung 2025 budget o pumapalakpak sila dahil naninindigan yung Pangulo na dapat naka-align sa National Expenditure Program. So mahirap i-interpret. Pero doon pa lang sa pagsabi, tingin ko na even if it is reenacted, may mali rin din doon. Hindi ho ba? Kasi itong ang 2025 ang di umano at kitang-kita natin na ang daming red flags dito sa 2025 budget talaga. Opo, matatapos na lang po ang 2025, hindi pa po napag-uusapan, wala pang tayong nakikitang, kumbaga, may indikasyon na magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema ukol po doon sa 2025 na kini-question, no? Una yung napabalita, bago pa man niya ata yung halalan, dahil nga doon sa issue. Wala pa, hindi pa na bilanggo sa ICC itong si President Duterte, kabilang na sa kanyang mga isiniwalat, yung mga blanco na mga items daw, no? At ito yung dahilan kung bakit kinwestiyon ito sa Korte Suprema. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga? May sapat pa bang panahon? Baka magiging alanganin na? O kasi matatapos na po yung paggastos po for 2025 po, Prof. At hindi natin alam, baka magkapareho ang modus or yung pasikot-sikot dito sa 2025 at 2026 budget o di kaya'y kalintulad dito sa 2024 na alam naman natin may desisyon na yung Korte Suprema, may ibang mga opinion doon ang mga associate justices na naniniwala silang unconstitutional yung nakalipas na 2024 budget. Meron pa namang panahon kasi kung tutuusin, ngayong meron pang hanggang Biyernes, tapos pagkatapos ng Pasko, meron pa namang tingin ko natitirang 3 araw, 2 o 3 araw pagkatapos ng Pasko. Maaaring ilabas o maglabas ng desisyon ng Korte Suprema bago matapos ang taon. Ito lahat ng ito dinadalangin natin kasi yung pinaka-final arbiter at nananahan tayo sa wisdom at galing ng Korte Suprema pagdating dito. Kung ang dalawang institusyon, kahit papaano, dito naman sa sistema ng ating pamahalaan, na kung dalawang branches ng government, tipong meron talagang hamon sa kanilang naging desisyon o hamon sa paraan ng kanilang paglalap ng programa, makikita natin na ang huling hantungan natin ng demokrasya ay ang ating Korte Suprema. So, sa akin po, meron pa namang konting-konting nalalabing panahon upang makapagbigay ng desisyon ang Korte Suprema. At sana sa lalong madaling panahon, madesisyonan na nila ito sapagkat, yun nga, very tight na rin din yung oras. Tinapos nila ngayon, tingin ko para dalawa, yung mga nalalabing araw, pag-akyat doon sa ehekutibo, mabusisi at mapag-aralan pa nila dahil konti na lang yung nalalabing panahon para sumampa yung papasok na taon at magamit at ma-approve itong 2026 budget na ito. Opo. Naniniwala po ba kayo, Prof, na yung mga malalaking mga klase ng mga proyekto, mga key projects, kasama na rin dyan yung meron tayong katuwang na foreign funded na iba, no? Na mga proyekto. Naniniwala po ba kayong mas less ito na makurap? And naniniwala din po ba kayo na ito yung possible din na dahilan kung bakit medyo napapabayaan? Kasi kahapon, yung mga taga Mindanao na mga kongresista, finalo up yung phase 2 na ng railway system na dyan sa Mindanao, kung saan tapos na yung unang bahagi, pero yung unang bahagi nito is yung project study pa lang at gumastos na tayo ng daan-daang milyon. And sad to say, hindi bahagi sa National Expenditure Program itong ganitong proyekto po, Prof. Yun nga, dapat hindi dapat yan magagalaw kasi commitment natin yan doon sa mga international partners at saka donor agencies. Malaking tulong ito, mga big ticket na ito. Kaso, yun nga yung sinasabi natin. Ano yung transparency na tinatawag? Kung
hindi pa chechekin ng mga mambabatas at proactive yung mga mambabatas na nasaan yung pondo ng pondong ito dun sa kanilang distrito na may ginagawang big ticket project na coming from an official development assistance fund, paano malalaman ng taong bayan na ganun pala yung nangyayari? Pangalawa pa, meron bang in-specify halimbawa? Kaya nga, may problema dun sa pagdinig eh. In-specify ba na, eto yung big ticket projects, ito yung pinondo, ito yung reference ng 2025, itong 2026 na pondohan ito for purposes ng transparency. Walang ganun eh. Pagsalang kasi, mabilisan, ang dami ng ahensya. So, unang talagang konsiderasyon diyan, kulang sa oras at saka kulang sa oras at saka kulang sa panahon. Kung titignan natin. So, dapat ang reference niyan 2025, ito yung wala, ito yung mga hindi dapat nang galawin, doon natin tignan na reference point para makita ng taong bayan na klarong-klaro. So, pagdating dyan, dapat hindi talaga po nagagamit o nagagalaw yung pondo. Kasi commitment yan eh. Ang funding niyan nanggagaling sa international. So, dapat talagang ini-ensure natin na meron itong pondo. Opo, kung nasubaybayan niyo po yung tahak nitong si President Bongbong Marcos mula pa noong panahon ng kampanya for 2022 elections hanggang sa mga nakalipas po niya na mga State of the Nation na address, sumasalamin ba sa kanyang sa kanyang administrasyon ng mga budget yung kanyang mga pinagsasasabi noon at mga pangako? Sinabi pa naman niya na yung mga pangarap ng mga Pilipino ay pangarap niya rin. Prof. Pangarap na lang po natin, Edmar, na maging pangarap itong mga pangarap na ito. At sa 2026, mangangarap tayo, Edmar, na maging maayos sana. At siguro sa pagtatapos po ng 2025, ipagdasal natin na mabuti na itong mga pangarap na to maaabot pa natin sa nalalabing 2 taon, Edmar. Opo. Prof, maiba lang ako dahil tulad ng sabi mo, 2026 na at syempre habang papalapit po, tumitindi po yung politika dito sa ating bansa. Ngayon nga lang, bago lang magtapos ang taong ito, ay samot-saring mga aligasyon, reklamo ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ano naman po masasabi po ninyo? Unang-una, doon po sa nagpalabas ng kanyang affidavit, itong si Ramil Madriaga, laban dito kay VP Sara Duterte at yung mga plunder complaints pa na inihain naman dyan po sa Ombudsman. Opo, yun din ho yung nakakapagtaka, sobrang init ng politika na hindi naman na po dapat, kailangan pa ba natin itong mga to na address na ito. Nagdesisyon na rin din ng Korte Suprema pagdating dito. Pero talagang kitang-kita natin na may deliberate attempt talaga na i-demolish ang ating ang ikalawang pangulo sapagkat ano yung gusto nating maisip dito? Wala tayong ibang naiisip dito kundi talaga by nature politika talaga siya. Ang tanong, sa dami ng problema at yung mga accountability measures na dapat nating gawin at dapat nating unahin, bakit lalabas itong mga bagay na ito sa ganitong panahon? Ikalawa pa, may proper avenue para dito sa ganitong klasing bagay. Tingin ko naman ang ating ikalawang pangulo at may tamang venue ito. Pero ang venyong ito na nakakalungkot isipin, yung venyong ginagamit nila is yung public perception. Pero kung makikita rin din naman natin, matatalino yung ating taong bayan na all of this is just alam natin na politically driven. At imbis na magkaisa tayo, mas lalong ginagawa nilang divisive eh. So hindi ko alam at hindi natin alam kung ito ba ay talagang intensyon nila na talagang pagwatak-watakin ang ating taong bayan sa pamamagitan ng pagde-demolish sa isang ikalawang pinakamataas na posisyon sa bansa at i-justify yung support sa So talagang mararamdaman natin yung girian ng puwersa pampolitika ng ating bansa. At ang nakakalungkot dito, Edmar and Sir Jade,
mas lalong winawatak-watak ang ating taong bayan. Oo, at madalas, Prof, napapansin din po ninyo, nagagamit ang mga Duterte kapag may mga issues ng katiwalian na lumalabas at biglang lihis sa issue laban naman po sa mga Duterte. Yun po, yun din yung nakakalungkot. Ginagawa pong punching bag ang mga Duterte at kapag kahit na po malayo na, pinipilit nilang isangkot o pinipilit na gawin ng anggulo. Bakit, yung tanong natin dito, bakit hindi na lang kung meron mang pagkakamali o meron mang hindi naging okay na pagtugon, magkaroon na lang ng full accountability dito at bagkus wag na lang tayong magsisihan at gawin na lang natin kung ano yung tama at nararapat para sa taong bayan. Opo, ang nakikita ngayon, Prof, para bang ang mga Duterte, yung ang problema ng Pilipinas ngayon? Tama po, tama po. So kung may konting malaking issue ang sisi sa mga Duterte kasi ganito, kasi ganyan and lalong nawawala ng accountability at kulang sa accountability talaga pagdating dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Opo. Itong mga korupsyong nangyayari at itong sisi sa mga Duterte at marami pang ibang mga issues ay sa tingin mo ay bahagi na ng paparating na eleksyon sa 2028, Prof. Itong mga nakikita po ninyo, mga paghahanda na ginagawa nila para hindi talaga makapwesto ang mga Duterte at yung mga gustong makapwesto ay ready na. Asahan po natin yan, Sir Jade, na lalo na po pagdating po sa susunod na taon, habang papalapit ang 2028, mas lalo pang iinit ang politika ng ating bansa. Hanggang matapos itong taon na to at papasok na bagong taon, talagang mas iinit pa at talagang maghahanap pa at maghanda tayo sa marami pang pwedeng mangyari sa sitwasyon ng politika. At ang nakakalungkot, Sir Jade, sa dami ng nangyayaring problema sa politika, ang kawawa yung ating taong bayan. Opo. The Filipino people deserve better. The Filipino people deserve more lalo na sa hirap ng mga nararamdamang kahirapan ng ating taong bayan ngayon. Huli na lang, Prof, sa ngayon ba may mga nakikita na kayong contender o pantapat kay Vice President Sara Duterte kung sakali magtatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? Ako sa tingin ko meron naman diyan tingin ko pero paano mo sa pagkakataong ito napakataas pa rin din ng approval rating. Lumabas nga very recent survey ng isang survey firm. Napakataas pa rin din na from 47 bagamat bumaba ng 42%, napakataas pa rin din ng 42% na yan na nakuha ng ating ikalawang Pangulo. Ikalawa, pwedeng nating sabihin na yung iba hindi pa nagdedeklara dahil masyado pang maaga at talagang ang very vocal at alam natin na talagang may postura sa 2028 ay ang VP Inday Sara. So, malalaman natin kasi tingin ko yung iba nakikiramdam pa, tinitignan pa yung sitwasyon bago talagang yun nga, ika nga magdeklara. Kasi nabago yung landscape ng politika, sir. Nakita natin yung bloke ng boto at suporta ng isang mga lugar na nakapirme at steady ang suporta doon sa kanilang mga kandidato. And case in point, nakita yan doon sa suportang meron ang bailiwick o baluarte ng mga Dutertes, which is the Mindanao and some parts of basically Visayas. Opo. Prof, siguro yung huling mensahe po ninyo ngayong holiday season para sa ating mga kababayan nanonood at nakikinig po sa mga oras na ito. Opo, sana po wag po tayong makalimot. Bagamat ito po yung panahon na po ito, Kapaskuhan, wag po sana tayong makalimot. Ikalawa pa po, isama po natin isama po natin sa bawat panalangin po natin. Hindi lang po yung ating sarili, ang ating pamilya, pero panawagan din po natin na isama natin sa ating panalangin ang ating pong bansa, ang ating pong
mga leader na gawin po kung ano yung tama, gawin po kung ano po yung mabuti. At alam ko po, gasgas na itong salitang ito, pero tayo po nangangarap na bubuti din po ang ating sitwasyon. Magiging maayos din po ang kalagayan ng ating bansa. Manalig lamang po tayo at magdasal ng mabuti.